Luis, mahal kita. Mahal na mahal kita. Huwag mo akong iiwan, please. Lumabang ka, Luis. Hindi ko alam kung paano ko ipagpapatuloy ang buhay ko kung mawawala ka. Sinabi mo sa akin na magkasama tayo sa lahat. Kaya huwag mo akong bibitawan ngayon. Clara, tama na. Hindi na ikaw ang dating kilala ko. Hindi kailanman naging pagmamahal ang pagwasak ng buhay ng ibang tao. Hindi yun pag-ibig. Kadiliman yun. Hindi mo naiintindihan ang sakit ng hindi napili. Ang sakit ng itinaboy. 5 taon, Luis. 5 taong nagtiis sa dilim. Pero hindi na ako magpapatalo ngayon. Hindi mo ko kayang talikuran ng basta-basta. Dahil kung hindi kita makukuha sa paraang gusto ko, walang makakakuha sa'yo! Gaano nga ba kahalaga ang tunay na seremonya ng kasal? Isang simpleng ritual o isang sagradong sumpaan na bumibigay sa dalawang kaluluwa? Paano na ipapakita sa kasal ang kultura ng bayan mula sa handaan, tradisyon at paniniwala ng mga ninuno? Ang kasal ba ay isang selebrasyon ng pag-ibig? O maaari rin itong maging isang pagsubok ng katapatan at tadhana? Ano ang mangyayari kung sa araw ng kasal, hindi lang ligaya ang naghihintay, kundi pati isang matinding lihim na magbabago sa lahat? Sa isang maliit na bayan, sa araw ng kasal, hindi lamang isang selebrasyon ng pag-iisang dibdib, kundi isang pagsasama ng mga kultura at paniniwala na ipinasa mula sa mga henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Mula sa masining na paghahanda ng pagkain, pagsusuot ng pinakamagarang kasuotan, pagsusuot sa lumang tradisyon, ang bawat kasalan ay pagpapakita ng yaman ng kultura at pananalig sa tadhana. Ngunit hindi sa lahat ng kasal nagsisimula sa tuwa at nagtatapos sa ligaya. Sa kasalang ito, ang handaan, higit pa sa mas masarap na putahe, ang huling hapag. Isang sinaunang tradisyon na sinasabing nagdadala ng biyaya sa mga bagong kasal, ngunit isang sumpa sa mga pusong puno ng lihim at panlilinlang. Sa araw na ito, ang kasal hindi lamang isang sagradong seremonya, kundi isang hudyat ng katotohanan. Ang gapos ng sumpa at paglalantad ng lihim, ang tunay na pagsubok ng pag-ibig. Naku, wala na yatang pechay. Dito, miss! May bagong dating pang mga gulay. Mura lang. Ang sasarap naman tingnan ng mga gulay mo. Galing kasi sa bukid, kanina lang. Pero mas maganda yung namimili. Naku, bolero ka pala. Hindi, totoo naman, di ba? Pero mas masaya kung kayo ay regular ko ng customer dito. Para sa gulay ko, syempre. Ang dami mo palang gulay, no? Ikaw lang mag-isang nagbibenta? Oo, tumutulong ako kay tatay. Siya yung nagtatanim, ako naman yung nagbebenta. Pili ka na. Pipili din ako ng pinakamagandang gulay para sa'yo. Sige nga, bigyan mo ako ng pechay ha, yung pangmalakasan. Para saan ba? Family gathering? Hindi, para sa restaurant ni Aling Biring. Nagluluto kasi ako doon. Kaya pala napakaganda ng mga kamay mo. Sanay ka sa pag-aanda ng masarap na pagkain, ano? Napansin mo pa talaga ang kamay ko? Hindi ko lang mapigilang mapansin. Lalo na't ang ganda ng pagkakahawak niyo sa mga gulay ko. Ikaw talaga. O sige na nga, magkano ba ang lahat ng ito? Para sa magandang customer na katulad mo, special price yan. Naku, hindi naman dapat na mas special. Dapat pareho lang sa lahat. Pero hindi naman pare-pareho lahat ng customer. May iba po na iba din ang ngiti.
Nako, sige, eto na yung bayad Bukas babalik ako para sa kamatis naman. Talaga? Sigurado kayo? Oo naman. Maganda at mura ang mga tinda mo Ang tinda ko lang ba ang maganda? Tingnan natin bukas. Maghihintay ako kahit gaano katagal. Masyado kang dramatic. Para lang naman sa kamatis. Hindi lang naman sa kamatis, kundi sa magandang bukas na darating. Maya-maya pa bumalik na sa tindahan ni Luis pagkatapos siyang maihatid ang gulay sa restaurant ni Aling Biring. Nakita niyang nagsisimula ng magligpit si Luis ng kanyang tinda. Oh, maaga yatang nagliligpit ngayon Bumalik ka kaagad. Kala ko bukas na. Siya nga pala. May dala akong ginisang munggo. Ipinagtabi talaga to ni Aling Biring. Para sa akin? Para sa nagpapagod na maghanap ng magagandang gulay. Ikaw ang nagluto nito? Oo, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko naman nilagyan ng lason. Kahit may lason pa to, kinakain ko pa rin. Basta galing sa'yo. Sus! Gutom ka lang Kaya kung ano-anong sinasabi mo. Pwede ba samahan niyo naman ako kahit sandali lang? Dapat kasi bumalik na ako sa restaurant Sandali lang. Siyempre, dapat tikman niyo rin yung sinigang na dala ko. O sige. Sandali lang Ang sarap Parang ano? Parang gusto ko lang magpakasal. Ang bilis mo naman. Sa munggo pa lang. Paano kung sabihin kong hindi dahil sa munggo? Luis. Maya, pwede bang... Ano na naman? Pwede bang bukas magdala uli kayo ng luto ninyo? Ay naku, akala ko naman sa'yo kung ano At pwede rin bang pag naghatid ka uli ng ulam bukas, pwedeng samahan mo na rin akong kumain? Titingnan ko kung may time ako. Kahit saglit lang. Gusto lang kasi kitang makitang ngumiti. Sige na. Babalik na talaga ako. Marami pa akong gagawin Salamat nga pala sa munggo at sa ngiti. Salamat din sa gulay at sa pagpapatawa. Buti na lang napatawa kita. Tumawa ka ba? Konti. Sige bukas uli. Oo. Dito ulit Dito palagi. Ang araw-araw na pagkikita sa palengke, naging simula ng isang magandang pagsasama. Sa bawat umaga, may bagong kwento, bagong ngiti, bagong dahilan para magkitang muli. Hanggang sa dumating ang pinakamalaking pagdiriwang ng bayan, ang piyesta ng kanilang patron. Sa gabing yun, sa gitna ng makulay na parada at masasarap na pagkain, habang sina Maya at Luis nasa isang tabi, kung saan magsisimula na ang sayawan. Ang ganda ng mga ilaw ngayong taon, Oo nga, napakaganda. Hindi mo nga tinitingnan yung mga ilaw Mas maganda ka pa kasing tingnan sa ilaw. Tigilan mo nga ako. Oh, tingnan mo yung mga nagsasayaw. Maya, gusto mo bang sumayaw? Marunong ka palang sumayaw? Hindi naman, pero para sa'yo, susubukan ko. Luis naman Kahit matapakan ko yung magaganda mong mga paa. Sige na nga, pero ingat ka Nagsimula na silang sumayaw sa tugtog ng mga local banda ng gabing yun. Maya, may sasabihin sana ako. Ano yun? Alam mo, sa tuwing dumadaan ka sa tindahan, Ano? parang
Para hindi nagulay yung binibenta ko. Ha? Ano na? Puso ko na ata. Araw-araw binibigay ko sa'yo. Luis, Alam ko simple lang ako. Nagtitinda lang ng gulay. Pero Maya, hindi mo naman kailangan magpaliwanag. kailangan. Kasi gusto ko malaman mo na simula nung unang araw na dumaan ka sa tindahan ko at bumili ka ng pechay, Ano yun? hindi na ako natahimik. Para akong may butterfly sa tiyan pero hindi nakakakita ng bulaklak. Ang corny mo Oo na. Corny na kung corny basta gusto ko lang marinig mo. Luis, Na kung papayag ka, gusto kitang ligawan. Hindi sa palengke dahil customer kita dun kundi sa ibang lugar tulad nito. paano kung may iba nang nanliligaw? Meron na ba talaga? Sino? Nagtitinda rin ba siya? Wala, no? Nakita mo yung reaction mo? Maya naman, akala ko. Akala mo lang yun. Pero, alam mo ba kung ano talaga? Ano? Ikaw lang naman ang hinihintay kong maligaw. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Maya, pwede bang hawakan ng kamay mo? Hindi ba nahawakan mo na kanina? Ibang hawak. Yung may hawak ng pangako. Ang banda nagsimulang tumugtog ng isang mas mabagal na kanta. Maya, salamat. Para saan? Sa pagpayag, sa pagbibigay ng pagkakataon, sa munggo. Hanggang ngayon ba naman? Hindi mo pa nakakalimutan yung munggo? Masarap kasi. Kasi doon nagsimula yung pangarap ko. Ano naman yung pangarap mo? Na balang araw-araw kita makakasama sa almusal, tanghalian at hapunan. Ha? 3 beses sa isang araw? Oo naman, hindi lang yan. Gusto ko rin Ano pang gusto mo? na sa bawat pagdiriwang ng bayan, ikaw yung kasayaw ko. Kahit hindi ako marunong, kahit natatapakan ko yung paa mo. Hindi mo naman ako tinatapakan Kasi sinusundan ko yung puso ko. At ang puso ko, sumusunod sa puso mo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging mas malalim pa ang ugnayan ni na Luis at Maya. Dumating ang araw na pinaghahandaan nila. Dala ang kanyang pinakamagandang barong at isang basket ng pinakamainam na gulay mula sa kanilang bukid. Humarap siya sa bahay ni na Maya. Sa sala, naghihintay ang kanyang ama, si Mang Tomas. Bakit ka nga pala naparito? Mang Tomas, umihingi po sana ako ng oras ninyo. Wala akong pinamimigay na oras. Tungkol po kay Maya. Tungkol kay Maya? Opo, tungkol po sa kanya. Matagal ko nang napapansin ang pagdalaw mo sa aming bahay. Mang Tomas, hindi ko po sinayang ang tiwala ninyong papasukin po ako rito. Ano bang nagustuhan mo sa anak ko? Hindi na po ako makahanap ng iba. Grabe naman. Mang Tomas, nang matagpuan ko po siya, sigurado po ako, siya pa yung nawawala na hinahanap ko. At yan siguro nagustuhan ng anak ko sa'yo, no? Ang dahilan po kung bakit ako bumabangon ng umaga. Siya po ang dahilan kung bakit ako bumabangon. Bakit ako gumigising. Parang kape lang, ano? Opo. Ang dahilan po kung bakit masipag ako magtrabaho. Ang dahilan kung bakit gusto kong mas mabuting tao.
Simple lang naman kaming pamilya. Opo, Mang Tomas. Simple din po kami, pero ang pagmamahal ko po kay Maya, hindi po simple. Ano bang may pagmamalaki mo? Bahay, lupa, kotse, wala po ako noon. Joker ka, no? Medyo po. Wala po akong may pagmamalaki kundi ang malinis kong pangalan, ang sipag ko po sa pagtatrabaho, at ang tapat ko pong pagmamahal sa anak nyo. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin si Maya? Opo. Kaya nga po ako nandito. Para ipakita po na handa po akong alagaan siya, katulad po ng pag-aalaga ninyo. Kung kaya mo bang bumuhay ng pamilya? Opo, may bukid po kami, may tindahan po. Hindi po kami kakapusin. Hindi sapat ang hindi kapos, Luis. Opo, kaya nga po ako nandito. Para hingiin lang po ang kamay ni Maya. Hindi lang po yun, kundi gusto ko rin po hingin yung pagkakataon na patunayan po na karapat-dapat po ako. Mahal mo talaga ang anak ko. Igit pa po sa buhay ko, Mang Tomas. May hinihintay ka bang sagot ngayon? Ang hinihintay ko lang po, ang pagkakataong patunayan ko ang nasabi ko. Mabuti, may isip ka. Hindi ka nagmamadali. Para po kay Maya, kahit gaano po katagal, maghihintay po ako. Bumalik ka sa linggo, kasama ang mga magulang mo. Po? Kung mahal mo ang anak ko, patunayan mo sa buong pamilya. Maraming salamat po, Mang Tomas. Hindi ko po kayo bibiguin. Hindi ako dapat mong biguin, kundi ang aking anak. Matapos ang masayang pag-uusap ng dalawang pamilya, nagsimula na magplano sina Luis at Maya para sa kanilang kasal sa hardin ng bahay habang pinanunood ang paglubog ng araw. Ang dami pa palang kailangang asikasuhin, no? Kahit ano pa yan, kakayanin natin. Si Aling Biring na ang bahala sa pagkain. Lalo na sa huling hapag. Sabi nila, napakaswerte daw ng mga bagong kasal na makakatikim nun. Oo nga. Pero Luis, minsan natatakot ako. Ha? Bakit ka naman matatakot? Hindi ko alam. Parang ang bilis ng lahat. Maya, kung gusto mo... Hindi yun ang ibig kong sabihin. Baka kasi... Baka ano? Baka masira ang araw natin. Alam mo naman dito sa bayan, ang daming... Maya, wala nang makakapigil sa araw natin. Pangako? Pangako. Kahit ano pang mangyari, kahit sino pang dumating. Luis? Oh, bakit? May dumaan yatang anino? Dumaan na anino? Tas walang tao? Ano ka ba? Wala naman. Siguro dahil malapit ang dumilim. Luis, naramdaman ko may kakaiba. Ano ka ba? Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Kahit na may dumating na iba? May iniisip ka bang particular na tao? Wala naman. Pero narinig ko kasi kay Aling Biring. Anong narinig mo? Na may dati umano. Ayaan mo na. Ako lang ito. Maya, ano bang bumabagabag sa'yo? Wala to. Sige na. Ituloy na natin ang pagpaplano. Ang tema raw dapat. Maya. Luis, masaya ko. Masayang masaya. Huwag mong hayaang may sumira rito. Walang sino man ang makakasira nito. Pangako ko yan. Hahawakan ko ang pangako mong yan.
ka nga, mayakap nga kita. Maya, ano ba talagang bumabagabag sa'yo? May nagsabi kasi sa akin. May tao raw na nagagalit sa atin. Sino? Hindi ko alam eh. Pero, Luis, natatakot talaga ako. Tingnan mo ko. Walang makakapigil sa atin. Wala kahit na sino. Kahit si Clara. Teka, paano mong nalaman ang tungkol kay Clara? Kaya pala, totoo nga. Maya, wala na yun. Matagal nang tapos yun. Pero bakit may nagsasabi na bumabalik daw siya? Sino? Sino nagsabi? Luis, protektahan mo ko ha. Sa tanang buhay ko, walang makakalapit sa'yo habang ako'y nabubuhay. Maya-maya biglang may dumaan na malamig na hangin. Narinig nila na parang may bumubulong sa paligid. Luis, narinig mo yun? Halika, pumasok na tayo. Bukas na lang natin ituloy ang pagpaplano. Luis, hindi mo ko iiwan? Hindi, kahit kailan. Habang naglalakad sila pabalik sa bahay, may mga matang nagmamasid sa kanila sa dilim. Matapos ang kakaibang pangyayari sa hardin, kinabukasan, nagpunta si Maya kay Aling Bering para sa preparasyon ng kasal sa lumang kusina ng restaurant habang naghahanda ng mga sangkapa. Maya, anak, may dapat kang malaman. Po, tungkol po saan, Aling Bering? Tungkol sa huling hapag. Hindi ito ordinaryong putahe. Opo, narinig ko na po na espesyal daw po ito. Higit pa sa espesyal, may kapangyarihan ito. Kapangyarihan po? Alam mo ba kung bakit tinatawag itong huling hapag? Hindi po. Akala ko dahil ito yung huling putahe sa kasal. Hindi, Maya. Ito ang huling pagkakataon. Huling pagkakataon po? Para saan? Para malaman kung ang pag-ibig ay tunay o may halong dilim. Ano pong ibig niyong sabihin? Maya, ang huling hapag ay isang pagsubok. Sino mang kumain nito, kung tunay ang pagmamahalan, ay magkakaroon ng walang hanggang saya. At kung hindi po? Kung may halong kasamaan, may halong pagkukunwari, may halong lihim, ano pong mangyayari? Lalabas ang tunay na anyo, ang tunay na layunin, ang tunay na pagkatao. Pero kung tapat naman po ang pag-ibig, Maya, may nararamdaman ka bang kakaiba? Opo, kahapon po sa hardin. Ano? Anong nangyari? Parang may narinig po kami mga bulong. May dumaan pong anino. May nabanggit ba si Luis na pangalan? Opo, si Clara po. Ay, Diyos ko po. Aling Bering, bakit po? Kilala niyo po ba siya? Maya, kailangan mong maging matatag. Ang huling hapag, ito ang magliligtas sa inyo. Magliligtas po? Sa ano po? Sa dilim na nagbabalik. Sa dilim na nagagalit. Sa dilim na nagmamahal pa rin. Si Clara po ba?
Makinig ka. Sa araw ng kasal mo, dapat kumain kayo ni Luis ng huling hapag. Dapat sabay. Dapat buo ang loob. At kung hindi naman po? Kung hindi, mawawala ang isa sa inyo sa dilim. Biglang may malakas na kulog sa labas silang narinig. Aling Bini, natatakot ako. Huwag kang matakot, Maya. Kasama mo ko. Poprotektahan kita. Poprotektahan ko ang pag-ibig ninyo. Paano po, Aling Bini? Sa pamamagitan ng huling hapag. Pero Maya, dapat mong ipangako ang alino na kahit ano pang mangyari, kahit ano pang marinig mo, kahit ano pang makita mo, hindi ka bibitaw kay Luis. Hindi po ako bibitaw. Simulan na natin ang paghahanda. Ang huling hapag ang ating pag-asa. Ang mga salita ni Aling Biring tungkol sa huling hapag patuloy na umiikot sa isipan ni Maya. Sa mga sumunod na araw, kahit abala sa mga preparasyon ng kasal, hindi niya maialis sa isip ang babala ng matanda. Subalit, ang buhay sa bayan ay patuloy. Si Maya ay nasa palengke, namimili ng mga sangkap para sa restaurant ni Aling Biring, habang si Luis naman abala sa pagbebenta ng gulay sa kabilang dulo. Sa gitna ng mga mamimili at manininda, biglang huminto ang ingay sa palengke, para bang may hanging malamig ang dumaan. Sa gitna ng mainit na tanghali, ang mga kakaibang dating, nakasuot ito ng pulang bestida na tila hindi angkop sa simpleng pamumuhay ng bayan. Si Clara, ang dating kasinta ni Luis na 5 taon nang nawala sa bayan, ay bumalik. Ay, ang sarap naman tingnan ng mga kulay na to. Pambihira. Parang kahapon lang nang huling narito ako. Magandang umaga po. Mamimili po kayo? Oo naman, pero hindi lang gulay. Namimiss ko na rin ang dating tambayan. Marami na pong nagbago dito sa palengke. Oh, talaga ba? May mga bagay yatang hindi nagbabago. Ang husay pa rin ni Luis pumili ng mga gulay, no? Ha? Kilala niyo si Luis? Kilala? Nako, hindi mo ba alam kung sino ako? Oh. Clara. Oh, naikwento na pala ni Luis ang tungkol sa akin. Oo, ang dating kasintahan niya. Dati? Sigurado ka ba dyan? Oo, sigurado ako. Alam mo bang may mga bagay na hindi natatapos? May mga pagmamahal na hindi naman nawawala. May mga bagay din po na dapat nang kalimutan. Matapang ka, pero alam mo ba kung ano ang kinakalaban mo? Wala akong kinakalaban. Mahal ko si Luis at mahal niya ako. Sigurado ka dyan? Alam mo ba ang mga lihim niya? Kahit ano pang lihim yan, hindi ako matatakot. Hindi ko matatakot. Maya, mamaya mo malalaman. Biglang may malakas na pagaspas ng hanging malamig. Maya! Clara? Luis, ang tagal nating hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal na ba akong bumalik? May celebration yata. Ikakasal na kami. Oh, talaga? Ang bilis naman. Clara, umalis ka na.
Wala ka nang dapat gawin dito. Maya? May narinig ako tungkol sa huling hapag. Napakasarap daw. Napaka-espesyal. Paglakad ni Clara, may mga bulaklak ng nalanta sa kanyang dinaraanan. Maya, pasensya na. Alam ko na. Luis, totoong sinasabi ni Aling Biring. Anong sinabi ni Aling Biring? Ang huling hapag, ito lang daw ang makapagliligtas sa atin. Sa malayo, maririnig ang malambing na tawa ni Clara at kasabay nito ang pagdilim ng langit sa gitna ng tanghali. Ang pangitain ni Clara sa palengke ay nagdulot ng malaking pagbabago sa bayan. Sa tuwing dadaan siya, nalalanta ang mga bulaklak, tumatakas ang mga alagang hayop. Ang mga salita ni Aling Biring tungkol sa huling hapag. Isang gabi, habang naglalakad sa simbahan, sa may bakuran, naghihintay si Clara, nakatayo sa ilalim ng puno ng balete. Tila sumasayaw sa malamig na hangin. Naririto ka rin pala. Napakagandang gabi para mag-usap, hindi ba? Wala tayong dapat pag-usapan, Clara. May mga bagay na dapat mong malaman tungkol kay Luis. Ano man niyang alam mo, wala akong pakialam. Hindi ikaw ang nararapat sa kanya, Maya. Alam mong, ako ang unang minahal ni Luis. Kung totoo yan, bakit ako ang pinili niya? Hindi ako ang may problema, Clara. Ikaw ang hindi makamove on. Move on? Napakasimple mong mag-isip, Maya. Hindi mo ba talaga nararamdaman? Ang alin? Ang kakaibang hangin na dumadaan tuwing naririto ka. Ang pagkamatay ng mga bulaklak sa bawat yupak mo. Napapansin mo rin pala. Hindi ka naman pala ganun kabingi. At hindi ako ganun kaduwag para matakot sa'yo. Hindi pa tapos ang laban, Maya. Minsan, hindi mo alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa'yo. Kapalaran o banta. Alam mo ba kung gaano katagal ang 5 taon, Maya? Ganun katagal maghintay. Magtiis. At sino may kasalanan ng paghihintay niyan? Ikaw ang umalis, Clara. Umalis? Oh, pinalayas ako ng mga katulad mo, ng mga nagkukunwaring talisay ang puso. Bakit? Ano bang balak mo? Sirain ang kasal namin dahil hindi mo matanggap ang totoo? Sirain? Hindi, Maya. Babaguhin. Ibabalik sa tamang kaayusan. Subukan mo lang, Clara. Si Aling Biring, palagi talaga siyang nakikialam. Hindi siya nakikialam. Pinangangalagaan niya ang bayan. At sino naman ang nangangalaga sa akin? Sa aming mga itinataboy at itinatakwil. Itinataboy mo ang sarili mo, Clara. Ikaw ang pumipiling manatili sa dilim. Dilim, ha? Hindi mo pa nakikita ang tunay na dilim, Maya. Pero sa kasal mo, makikita mo. Anong ibig mo sabihin? Sa huling hapag, matitikman mo ang tunay na lasa ng pag-ibig ni Luis. Ano naman ang balak mo? Hindi ako natatakot, Clara. Hindi ka naman dapat na matakot, Maya. Dapat kang magdasal. Kumidlata at sa liwanag nito, nakita ni Maya ang tunay na anyo ni Clara. Isang maputlang mukha, mga matang pulang-pula at ang kamay, humahaba ang kuko. Kaya pala ayaw sa'yo ng mga taga rito. Hindi ka tao. Hindi nga. At sa kasal mo, malalaman mo ang lahat.
Maya-maya'y biglang nawala si Clara sa dilim. Ang kanyang tawa umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Panginoon, tulungan niyo po kami. Tigyan niyo ako ng lakas. Kailangan kong ipaglaban ang pagmamahalan namin ni Luis. Matapos ang matinding paghaharap ni Maya at Clara, lalong dumami ang mga kakaibang pangyayari sa bayan. Ngunit sa kabila nito, tuloy pa rin ang preparasyon sa kasal. Sa malaking kusina ni Aling Bering, nagsimula ang paghahanda para sa pinakamahalaga at pinakamisteryosong putahe, ang huling hapag. Sa isang madilim na sulok, tahimik na nagmamasid si Gino, ang dating paborito ni Aling Bering na tagapagluto, habang nagbibigay ng instruksyon sa mga tumutulong. Makinig kayong mabuti. Ang huling hapag ay hindi basta-basta putahe. Bawat hakbang at bawat sangkap ay may kahulugan. Opo, Aling Bering. 5 taon ko na po itong pinag-aralan. Gino, ikaw na ang bahala sa paghahanda ng mga gulay. Siguraduhing malinis na malinis. Gaya po ng dati. Gaya po ng palagi kong ginagawa. Ikaw naman, Tessa, asikasuhin mo ang mga Ricardo. Dapat tama ang pagkakahalo. Pwede ba akong tumulong doon? Alam ko po ang tamang pagkahalo. At higit sa lahat, walang dapat makaalam ng mga lihim na sangkap. 5 taon na. 5 taon kong pinag-aralan. May sinasabi ka ba, Gino? Wala po, Aling Bering. Ginawa ko lang po ang inyong utos. Mabuti. Tandaan mo, Gino, ang huling hapag ay may kapangyarihan. Hindi ito basta recipe lamang. Opo, Aling Bering. Alam ko po. Napakatagal ko na pong alam yan. Sige na, magsimula na kayo. Maya-maya ay darating na si Maya para tumulong. Nagsimulang kumilos ang lahat sa kusina. Tahimik na naghihiwa si Gino ng mga gulay, pero sa kanyang isipan, 5 taong kitang pinagsilbihan. 5 taon kong inalam ang bawat sikreto. 5 taon akong naghintay. Tapos bigla mo lang ipapamana ang recipe sa iba, sa kung sino-sino lang. Lumakas ang pagbagsak ng kutsilyo sa sangkapa. Akala mo hindi ko alam ang tunay na kapangyarihan ng huling hapag. Ang mga lihim na sangkap, lahat ng sakripisyo, lahat ng paghihintay ko. May dumating na anino sa bintana at saglit nang ngumiti si Gino. Tama si Clara. May mga bagay na dapat ibalik sa tamang kaayusan. May mga bagay na dapat baguhin. Gino, parang masyadong madiin ang paghihiwa ng gulay. Pasensya na po. Pasensya na po sa mga nangyari. Pero kailangan ko pong ipaglaban ang karapatan ko. Sa labas ng kusina, isang itim na paru-paro ang lumipad papasok, dumapo sa tabi ng hinihiwang gulay ni Gino. Ang kusina ni Aling Bering naging sentro ng preparasyon para sa kasal. Sa loob ng lumang gusali, ang bawat kawali at kaldero kumakanta ng sarili nilang musika habang naghahanda ang lahat para sa huling hapag, kasama ang mga tumutulong. Si Donna, isang bakla na kilala sa buong bayan sa husay ng pagluluto at sa kanyang kakayang makaramdam ng mga hindi nakikitang bagay. Ang hangin pumasok sa bintana, may kakaibang lamig. Simulan na natin, Gino. Ihanda mo na ang pinakamahalagang sangkap para sa huling hapag. Opo, Aling Bering. Gaya po ng dati. Ay! Lamig! May kung ano dyan sa may bintana! Anong nararamdaman mo, Donna? Ang bigat! Ang bigat ang pakiramdam ko! Para akong nilalamig pero may init. Parang may... Ay, naku! Baka kung may sakit ka, umuwi ka na lang.
Day, hindi ako sakitin Iba itong nararamdaman ko. May ibang presensya rito. Saan mo siya nararamdaman? Dito. Dito sa may... Ay sus! Dito! Ang lakas ng presence, Mars! Baka naman nagpapahalata ka lang, Donna. Excuse me, ha? Hindi ako nag-iinarte, no? Tingnan mo! Tingnan mo ang balahibo ko! Bakit nalanta ang herbs dito? Gino, bakit nalanta ang mga yan sa tabi mo? Siguro po, napabayaan lamang ng konti. Napabayaan ng guardian angel mo, Day? May mga bagay na hindi dapat pinapapasok sa kusina. May mga presensyang dapat itaboy. Ay naku, oo. Lalo na itong nararamdaman ko na parang may galit at may hinanakit. Pwede ba, Donna? Magtrabaho na tayo. Mars! Bakit ba defensive ka? May sinabi ba akong ikaw? Donna, tulungan mo ko. Oo. Alam mo, kung ano dapat gawin. Nagdala ako na sa pagita. Sa isip ni Gino habang nagtatrabaho. Kahit ilang sampagita pang ilagay ninyo, kahit ilang dasal pang bigkasin, may mga bagay na hindi na maiwasan. May mga kapalarang hindi mapipigilan. Malapit na. Malapit na. Habang abala sila sa paghahanda ng huling hapunan, ang simbahan ay napuno sa tuwa at pagmamahal sa araw ng kasal nina Luis at Maya. Matapos ang seremonya, ang mga bisita ay nagsilipatan sa malaking bahay sa bakuran ni Maya kung saan gaganapin ang handaan. Si Jimmy, ang pinakasikat na MC sa bayan, masayang pinamumunuan ang programa. Subalit sa kabila ng kanyang masayang biro at pagtawa, may kakaibang tensyon ang bumabalot sa paligid. Isang di mapaliwanag na bigat ng hangin ang humaplos sa mga kandila at bulaklak. At ngayon naman mga minamahal naming bisita, dumating na ang pinakahintay nating bahagi ng gabi. Ang ating bagong kasal ay kakain ng espesyal na handaan. Maya, Luis, tumating na ang oras. Tingnan po ninyo si Aling Biring. Siguradong may espesyal na handa sa ating kasalan ngayong gabi. Ang ating pambansang kusinera. Wow! Ang huling hapag! Mga kaibigan! Ito na ang pinaka-espesyal na putay sa ating bayan. Napakaswerte ng mga bagong kasal. Ganun ba talaga kahalaga ang putahing ito? Bakit po napakaseryoso ni Mang Tomas? Dapat masaya tayo. Mas mahalaga pa sa buhay, Tomas. Mukhang may sikreto ang recipe ni Aling Biring. Baka naman pwedeng i-share natin. Jimmy, tumahimik ka na muna. Napakasarap siguro nito, Aling Biring. Mga kaibigan, tahimik muna tayo. Biglang kumidlat sa labasa. Mukhang may paparating na ulan, pero patuloy pa rin ang ating selebrasyon. Kailangan ninyong sabay na kumain. Dapat magkahawak ang inyong mga kamay habang tinitikman ang unang subo. Ladies and gentlemen, tingnan po natin ang ating bagong kasal. Napakaganda. Oh, ang lamig. May inaasahan ba tayong mangyayari? Mga kaibigan, mukhang Hindi ito inaasahan. Tomas, dapat itong iwasan. Mga kaibigan, maghintay lamang po tayo. Aling Biring, bakit po? Aling Biring, nakita niyo po ba si... Nandito siya at naghihintay. May nakikita po ba kayo? Mga kaibigan, mukhang may kakaiba.
Simulan na natin. Tomas, tumayo ka sa likod ng iyong anak. Luis, hawakan mo ng mahigpit si Maya. Mga kaibigan, ang huling hapag. Sa kusina, ngiting aso ang binitiwan ni Gino habang pinagmamasdan ang mga pangyayari. Simulan na nga natin ang tunay na handaan. Sa gitna ng madilim na kalangitan, ang huling hapag, iniharap na sa bagong kasal. Ang mga kandila sa paligid ay nagsimulang kumislap ng kakaiba, para bang sumasayaw. Sa isang hanging hindi nararamdaman ng lahat, si Gino mula sa kanyang pwesto sa kusina, tahimik na nagmamasid habang si Aling Biring nagbibigay ng huling mga tagubilin sa mga bagong kasal. Maya, Luis, sabay dapat kayong kumain. Magkahawak ng kamay. Handa ka na ba, Luis? Para sa ating dalawa. Luis, sandali. Hindiin mo ko. Pero huli na ang lahat. Isinubo na ni Luis ang unang kagat. Luis! Maya! Hindi. Hindi ito dapat na magyari. Luis! Luis! Luis, magsalita ka! Luis! Ano ba ito nangyayari? O Diyos ko, tulungan niyo kami! Nagkagulo na ang mga tao ng mga oras na yun. Hindi malaman ang gagawin sa pagbagsak ni Luisa. Nagbulong-bulungan din ang mga tao. Ang banggit ng kanilang mga labi ay totoo ba ang sumpa. Subalit ang iba naman ay hindi nila alam kung totoo ang sumpa. Nasaan si Gino? Nasaan siya? Luis! Luis, pakiusap. Huwag mo kong iwan. Luis! Tumawag kayo ng doktor. Bilisan nyo! Mar, si Gino! Oo, wala po si Gino! Ang dilim. Lumalakas ang dilim. Lahat ng kandila ng mga oras na yun ay sabay-sabay nang namamatay. Ilabas lahat ng mga bata. Kayong matatanda. Magdasal kayo. Adak, kailangan nating... Hindi ako aalis. Hindi ko iiwan si Luis, itay. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na paru-paro ang lumipad sa ibabaw ng katawan ni Luis. Maya, hawakan mo si Luis. Huwag kang bibitaw. Luis, pakiusap. Lumaban ka. Sa malayong sulok ng bakuran, nakatayo si Gino. Hawak ang isang maliit na bote. Habang katabi niya ang isang babaeng nakasuot ng pulang bestida. Matapos ang kaguluhan sa handaan, dinala si Luis sa loob ng bahay habang ang mga bisita'y unti-unti nang umaalis sa kusina ni Aling Biring kung saan ang dating masayang naghahanda sa huling hapag. Ngayon, punong-puno ng kabalisaan ang hangin. Isang itim na pusa na laging nasa tabi ni Aling Biring tuwing nagluluto. Tahimik na nagmamasid mula sa bintana. Sa mesa, nakalatag pa ang mga tirang putahe. Sa tabi nito, nakatayo si Gino. Mukhang inosente, ngunit may kakaibang kislap sa mga mata. Gino, ikaw ang huling humawak ng mga sangkap. Opo, Aling Biring. Pero hindi ko po hawak ang mga lihim na sangkap. Hindi niyo naman po ipinagkatiwala sa akin, di ba? 5 taong ka nang nagsisilbi sa akin. Opo, 5 taon. Pero hindi niyo ko pinagkatiwalaan. May dahilan ako, Gino. At anong dahilan ninyo? Hindi ba ako karapat-dapat? Hindi lahat ng karapat-dapat ay handa. At sino nagsabi sa inyo na hindi ako handa? 5 taon akong... Sino ang huling pumasok sa kusina? Marami ang pumasok at lumalabas. Hindi ko na natandaan. Ang itim na pusa lumapit sa mesa. Sinimulang amoy-amoyin ang putahe. Buding! Wag! Bakit po? Takot ba kayo na baka may makakita? Gino, may alam ka ba tungkol kay Clara? Sino yun? Hindi ko binabanggit na dating kasintahan siya ni Luis. Narinig ko sa mga bisita. Ang pusa
tumikim ng konting putahe. Hindi. Ano yun, Chino? Bumagsak ang pusa. Kaya pala ayaw mong ipatikim sa pusa. Aling Biring, hindi ko... Anong ginawa mo, Chino? Anong ginawa ko? Anong ginawa ninyo? 5 taon kong pinag-aralan ng huling hapag. 5 taon. Tapos binigay nyo lang ang tiwala sa ibang tao. Kaya pala may kakaibang amoy sa mga kulay. Hindi nyo ko pinagkatiwalaan. Ngayon, makikita nyo kung sinong dapat pagkatiwalaan. Nagkasundo na kayo ni Clara. Mas marami siyang naiintindihan kesa sa inyo. Anong ginawa mo sa huling hapag, Chino? Ginawa ko ang dapat kong gawin noon pa. At ngayon, mapapasakin ng lahat ng lihim ninyo. Nalinlang na siya. Nagpapagamit siya sa kapangyarihan ng aswang. Muning, patawad. Pero salamat. Salamat at ipinakita mo ang katotohanan. Habang nagaganap ang pagsisiyasat ni Aling Biring sa kusina, sa loob ng bahay, nakaratay si Luis sa kanilang matrimonial bed, ang dating masayang silid na dapat sana'y magiging tagpuan ng kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Ngayon ay napuno ng mga hikbi at panalangin. Ang belo ni Maya na dapat sana'y simbolo ng kanilang pagsasama, ngayon ay basang-basa na ng kanyang mga luha. Sa labas ng bintana, ang dilim lalong lumalalim. Luis, mahal ko, lumaban ka. Anak. Hindi ako aalis sa tabi niya, Itay. Hindi ako aalis. Mars! May nalaman si Aling Biring. May lason daw. Lason? Sino may kagagawa nito? Pumasok si Aling Biring. Mukhang pagod, ngunit determinado. Maya, kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang lamig niya. Ang lamig-lamig, Aling Biring. Maya... Luis, naririnig mo ba ako? Nandito ako. Biring, ano bang magagawa natin? Hindi ito ordinaryong lason. Ito ay may halong kapangyarihan ng dilim. Naku! Yung presensya naramdaman ko sa kusina kanina. Huwag ka na magsalita na parang may paraan pa. Lahat ay napatingin kay Aling Biring. Si Abang Duro. Ang albularyo, ako na ang pupunta. Tay, Dito ka sa tabi ni Luis. Ako nang kukuha kay Amang Doro. Tomas, sa bundok siya nakatira. Malayo at madilim. Para sa anak ko. Para sa manugang ko, kakayanin ko. Mag-iingat po kayo, Itay. Dalhin mo ito. Proteksyon mo ito. Bilisan mo na, Tomas, bago pa lumakas ang dilim. Sabihin mo kay Amang Doro, may aswang na nagbabalik. Anak, bantayan mo si Luis. Babalik ako kagad. Kasama si Amang Doro. Tumakbo si Mang Tomasa palabas ng silid habang ang mga kandila patuloy na kumikislap sa hangin. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Huwag mo kong iiwan, mahal. Maya, ingat ka. Ano? Anong sinasabi mo? Maya, huwag kang bibitaw. Kahit na anong mangyari, huwag kang bibitaw. Matapos ang mahabang pag-iintay, dumating sa wakas si Tomas kasama si Amang Doro, ang matandang albularyo na may dalang saging na puno ng mga dahon na makulay na bote ng langis. Sa kanyang pagpasok sa silid, ang mga kandila biglang kumislap ng malakas
at ang hangin naging mas malamig. Si Luis patuloy na nanghihina habang si Maya hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Si Aling Bering tahimik na nagmamasid mula sa isang sulok. Hawak ang kanyang anting-anting. Lumayo kaya, maliban kay Maya. Amang Doro, may halong dilim ang lason. Oo, nararamdaman ko. Hindi ordinaryo ang kasama na ito. May ililigtas niyo po ba siya? Depende. Depende kung gaano kalakas ang pag-ibig. Maya, hawakan mo ang kamay niya. Huwag kang bibitaw. Higpitan lang ang kapit. Maglalayag patungong langit. Nagsimula na si Amang Doro na magbasa ng orasyon. Amang, nararamdaman niyo ba? Oo. Lumalapit sila. Sino? Sino pong lumalapit? Ang mga hindi dapat nandito. Oh! Oh! Sa ngalan ng langit at ng lupa. Oh! Biglang umihip ang malakas na hangin. Amang Doro, umiibayo ang dilim sa labas. Lisanin ang katawang ito! Lumabas ka! Luis! Luis, nandito ako. Panginoon ko! Sa ngalan ng Ama! Ha? Hindi niyo siya makukuha. Lumabas ka! Maya, patawad. Huwag kang susuko, Luis. Lumaban ka. Ang huling hapag! May natitira pa ba? Meron pa, Amang Doro. Pero may lason. Hindi ang may lason. Ang original. Ang tunay na huling hapag. Meron pa. Nasa kusina. Dalhin mo rito! Bilis! Tumakbo si Aling Bering palabas ng silid. Amang Doro, humihina siya. Maya, dapat mong maintindihan ang labanan na ito. Hindi lang basta laban sa lason. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang tunay na kalaban ay ang pag-ibig ng dilim. Pag-ibig na naging galit. Bumalik si Aling Bering. Dala ang isang mangkok. Ito ang magliligtas sa kanya. Ito ang nagpahamak. Depende sa tibay ng inyong pagmamahalan. Habang patuloy ang paggagamot ni Mang Doro kay Luisa sa itaas, ang salay tahimik na. Ang dating masayang handaan na naging lugar ng dilim at himala. Si Donna, nakamakailan lamang ay nakakita ng kakaibang pangyayari sa kusina. Hindi mapakali habang kausap sina Aling Bering at Mang Tomas. Ikunento nito ang kanyang nasaksiyan. Ang kakaibang pangyayari nung wala pa si Aling Bering sa kusina. Matapos ang kanilang pag-uusap tungkol sa nakaraan, bumalik na si Aling Bering sa kusina para suriin ang mga sangkap ng huling hapag. Ang dating masayang kusina ngayon ay parang isang madilim na yugto ng nakaraan. Ang mga kaldero, wala nang ingay. Ang mga apoy, halos patay na. Sa kanyang pagsusuri, napansin niyang may kakaiba. Sinundan siya ni Donna at Mang Tomasa. Hindi maaari. Ano po yun, Aling Bering?
Ang 10 sangkap ng huling hapag. May kulang. Ano pong sangkap? Ang pinaka-importante. Ang puting bulaklak ng sampaga. Sampaga? Para saan ba yun? Para sa proteksyon. Laban sa... Laban saan? Sumunod kayo. Halik kayo rito. Sa likod ng kusina, may natagpo ang basag na bote. Eto. Eto ang lalagyan ng sampaga. Amoy niyo ba yan? Parang may nasusunog. Hindi nasusunog. Nilason. Pinatay nila ang bulaklak. Sino pong nila? Ang may-ari ng 2 bakas na ito. Gino at Clara. Biglang dumaan ang itim na paru-paro. Tignan ninyo. Papunta sa... Yung puno! May dugo! Hindi yan dugo. Pulang kantila. Ginawa nilang ritual. Anong ritual? Ang pagpapalit ng kaluluwa. Kaya pala ano? hindi ordinaryong lason, kundi may halong sumpa. Biglang may nahulog na daon mula sa puno. Biring, anong ibig sabihin ng nalaglag na dahon na ito sa puno? Alam na nila ang sikreto ng huling hapag. At ginawa nila ang ritual para baguhin ito. Para sa kanilang... Para sa kanilang ano? Para sa kanilang paghihigante. Kailangan nating bumalik kay Luis. Ngayon na! Matapos matuklasan ang mga ebidensya sa likod ng kusina, nagmamadaling bumalik si Aling Bering, Mang Tomas at Donna sa loob ng bahay. Sa kanilang pagbabalik, natagpuan nila si Clara, nakatayo sa gitna ng sala. Nakasuot ng pulang bestida, nakangiti. Ang mga kandila ay sabay-sabay na kumislapa. Clara, alam kong ikaw ang may gawa nito. Aling Bering, ang tagal nating hindi nagkita. Bakit ginawa mo ito kay Luis? Ginawa? Wala akong ginawa. Tumalo lang naman ako sa kasal. Hindi siya tao! At sinong may kasalanan kung bakit ako naging ganito? Ikaw ang pumili ng landas na ito, Clara. Pumili? Pinili ko lang ang dapat ay sa'kin. Si Luis ang dapat ay akin. Nasaan si Gino? Ang tapat kong kaibigan. Hindi niyo ba alam kung nasan siya? Alam naming magkasabwat kayo. Magkasabwat? Hindi. Nagkaisa kami. May parehong hinanakit. Parehong galit. Diyos ko! Ang inyong mga dasal, wala nang silbi. Clara, sa ngalan ng... wala nang pangalan na dapat mong tawagin. Ang mga kandila'y sabay-sabay na namatay. Nasaan ka? Nandito lang ako. Palagi akong nandito. Humarap ka, Clara! Bakit? Takot ka na ba, Aling Bering? Takot ka na bang malaman nila lahat ng katotohanan? Anong katotohanan? Ang katotohanan tungkol sa tunay na huling hapag. Biglang lumakas ang hangin ng mga oras na yun. Clara! Nang masindihan muli ang kandila, wala na si Clara. Ang tanging naiwan ay ang amoy na nasusunog ng sampaga at isang pulang sinulid sa sahig. Ano ito? Tanda ng sumpa. Tanda ng kanyang pagbabalik. Babalik siya? Hindi siya aalis
hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Mula sa itaas, narinig ang sigaw ni Maya. Matapos ang biglang paglaho ni Clara, bumalik na si Aling Biring at Mang Tomas at si Donna sa kusina para mag-usap. Ang dilim sa labas, lalong lumalalim. Ang mga puno sa bakuran tila sumasayaw sa isang hindi nakikitang hangin. Si Donna, nakilala sa buong bayan sa kanyang kakayahang makakita ng mga hindi dapat nakikita, ay nanginginig habang ikinukwento ang kanyang nasaksihan bago naganap ang kasal. May dapat akong sabihin sa nakita ko kanina. Ano yun, Donna? Bago nagsimula ang kasal, habang naghahanda tayo, may nakita ako. Anong nakita mo? Hindi siya tao, pero may anyong tao. Saan mo nakita? Sa may malaking puno ng balete, may babaeng nakatayo. Akala ko si Clara pero nung tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata pula na parang dugo. May kasama siya. Oo, may lalaki pero usok lang. Hindi ko makita ng malinaw. Si Gino? May hawak silang... Biglang may kumatok sa bintana. Ganyan din yung tunog kanina. Anong tunog? Bago ko nakita yung nilalang na may kumakatok din sa bintana sa kusina. Ipagpatuloy mo, Donna. Ano ang hawak nila? Isang bote. May pulang likido tapos ano? Bumuho sila sa lupa sa paligid ng bahay. Tapos nagsimula silang magdasal, pero hindi po dasal na kilala ko. Ritual ng pagbabalik. Pagbabalik kanino? Ng mga aswang na pinaalis natin noon. Para may sumpa ang bahay na ito ngayon. Hindi lang ang bahay, ang buong bayan. Nagbabalik sila. Lahat ng pinaalis natin. At si Luis, anong kinalaman niya dito? Si Luis. Ang kasal niya kay Maya ang magbubukas ng pinto para sa kanilang pagbabalik. Ang mga kandila'y nagsimulang mamatay ng isa-isa. Sa silid kung saan nakaratay si Luis, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Ang lunas ni Amang Doro unti-unti nang gumagana. Sa kanyang pagising, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ni Clara na ngayon nakatayo sa gitna ng silid. Ang dating magandang babae, unti-unting nagbago ang anyo. Ang kanyang balata naging mapula. Ang kanyang mga mata naging mas mapula. Ang kanyang mga kamay may mahabang kuko. Si Maya ay nasa tabi ni Luis, hinahawakan ng kamay, habang si Aling Biring at Amang Doro nakatayo sa pintuan, handang humarang sa anumang kasamaan. Luis, kising ka na pala. Clara, bakit mo ginawa ito? Ginawa? Iniligtas kita, Luis. Iniligtas kita mula sa maling pagpili. Lumayo ka sa kanya. Ikaw ang nagdala ng dilim sa aming dalawa. Anong ginawa mo, Clara? Papatayin mo ko para lang sa baluktot mong pagmamahal. Hindi mo ko naiintindihan, Luis. Hindi lang ito tungkol sa pagmamahal. Tungkol ito sa kung anong dapat. Tungkol ito sa ating kapalaran. Kapalaran? Ang kapalaran niya ay kasama ko. Kapalaran?
Alam mo ba kung anong tunay na kapalaran? Ang tunay na kapangyarihan? Clara, tama na. Hindi na ito ang dati kong pagkakakilala sa'yo. Tama ka. Hindi na ako ang dati mong Clara. Mas malakas na ako ngayon. Mas makapangyarihan. At hindi kita kayang mawala, Luis. Mas mabuti pang ikaw at ako na lang sa kabilang buhay. Kailanman, hindi naging pagmamahal ang pagwasak ng buhay ng iba. Hindi ito pag-ibig, Clara. Puno ng galit at poot. Kadiliman ito. Hindi mo naiintindihan ang sakit ng hindi pinili. Ang sakit ng itaboy. 5 taon, Luis. 5 taon ako nagtiis sa dilim. Ikaw ang pumili ng dilim, Clara. Ikaw ang sumuko sa kasamaan. Hindi. Tumapang ako. At ngayon, mas mabuti pang mawala ka kesa mapunta ka sa iba. Ang mga kandilay sabay-sabay na namatay at ang hangin umugong muli sa silid. Hindi mo na ako kayang kontrolin, Clara. Tapos na ang kapangyarihan mo sa akin. Tanggapin mo na ang katotohanan. Pinagtagpulan tayo, pero hindi tayo itinadhana. Hindi ako makapapayag na sa ikalawang pagkakataon, hindi ako ang pinili. Hindi mo ba nakikita ang tunay kong kapangyarihan? Sa gitna ng tensyon sa pagitan ni Clara, Luis at Maya, ang pinto ng silid biglang bumukas. Pumasok si Gino. May hawak ng lumang libro ng mga recipe. Huling hapag na ninakaw niya sa kusina. Ang kanyang dating mapagpakumbabang anyo napalitan ng isang mapanghamong ngiti. Sa kanyang likuran, ang mga anino ay sumisigaw ng mga pangalang matagal nang nakalimutan ng bayan. Mga pangalan ng mga aswang na pinaalis noon. Tinatawag mo ba ako, Clara? Ang libro ng mga ninuno. Ang librong dapat sana sa akin noon pa. Ginawa kitang alagad ko sa kusina. Ipinaalam ko sa iyo ang mga lihim. Bakit mo ko trinaydor, Gino? Trinaydor? Hindi alimbiring. Binawi ko lang ang dapat na sa akin. 5 taon na. 5 taon ako nagtiis sa ilalim mo. Magkapareho tayo, Gino. Pareho tayong itinakwil. Hindi kita itinakwil. Hinubog kita. Pero hindi mo ako piniling tagapagmana. Pinili mo ang tradisyon. Pero ako mas mahusay. Tingnan mo! Bawat recipe, bawat orasyon, kabisado ko! Kabisado mo nga. Pero hindi mo naiintindihan. Ikaw ang dahilan kung bakit nagmadali siyang pumili ng tagapagmana. Dahil sa kasal mo. Hindi mo kailanman maiintindihan ang totoong halaga ng tradisyon. Ang tunay na pagmamana ay hindi basta ibinibigay kung hindi pinatutunayan. Pinatutunayan? Pinatunayan na namin ang aming kapangyarihan. At ngayon, sisirain ko ang lahat ng itinayo mo. Lahat ng pinangarap mo. Gino, hindi mo alam ang puwersa ng mga sinaunang orasyon na yan. Hindi. Tingnan natin kung sino ang mas may karapatan sa ilalim ng lihim na ito. Ang mga pahina ng libro nagsimulang magbukasara sa hangin. Simulan na natin, Gino. Ipakita natin sa kanila ang tunay na kapangyarihan ng huling hapag. Sa gitna ng silid, habang nagpapatuloy ang pagbibigkas ni Gino ng mga sinaunang orasyon,
Ang anyo ni Clara unti-unting nagbabago. Ang hangin pumapasok sa bintana, may kasamang mga bulong ng nakaraan. Mga sigaw ng mga aswang na pinaalis noon sa bayan. Si Aling Biring. Nakatayo sa kanyang tapat na palda, ang huling boting, tunay na huling hapag. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Si Maya, mahigpit pa rin ang hawak kay Luisa, na ngayon unti-unting bumabawi ng lakas. Oras na para makita ninyo ang tunay kong kapangyarihan. Luis, tingnan mo. Ang balat ni Clara, unti-unti nang natutukla pa tulad ng pagbabalik ng balat ng ahas. Sa dilim ng gabi, sa liwanag ng buwan. Tigilan mo yan, Chino. Hindi mo alam ang iyong ginigising. Hayaan mo siya, Aling Biring. Hayaan mong tapusin ang ritual. Ang huling piraso ng balat ay natukla pa. Inihayag ang tunay na anyo ni Clara. Isang nilalang na may mapupulang mga mata at mahabang kuko. Ang mga pakpaka tulad ng paniki. Clara, anong nangyayari sa'yo? Ito ang tunay na ako, Luis. Ito ang binigay sa aking kapangyarihan ng aking pagmamahal sa'yo. Hindi yan pagmamahal. Kabaliwan yan. Kabaliwan. Makikita mo ang tunay na kabaliwan. Sa kritikal na sandaling yun, kumilos na si Aling Biring. Maya, saluhin mo! Itinapon ni Aling Biring ang bote para kay Maya. Hindi! Para sa iyo to, Clara. Para sa lahat ng sinira mo. Binuhos ni Maya ang huling hapag kay Clara. Hindi! Hindi ito dapat na mangyari! Luis! Iligtas mo ako! Paalam, Clara. Kalimutan mo na ang nakaraan. Hindi! Hindi ako mawawala! Hindi! Ang huling sigaw ni Clara, nauwi na lamang sa ihip ng hangin sa silid. Hindi! Hindi dapat nangyari ito! Nakita mo na ba? Nakita mo na ba ang tunay na kapangyarihan ng huling hapag? Matapos malusaw ang katawan ni Clara, ang silid ay napuno ng kakaibang amoy. Isang timpla ng nasusunog na laman at matamis na sampagita. Si Gino, napaluhod sa sahig, hawak pa rin ang libro ng mga orasyon. Si Aling Biring, ngayon ay nakatayo sa harapan niya. May hawak ng bagong bote ng huling hapag, ang pinakahuling tapang na kanyang itinago. Aling Biring, patawad po. Hindi ko po. Tahimik ka, Gino. Nakita mo na ang bunga ng iyong pagtataksil. Pero ang kapangyarihan, ang mga sikreto. Sikreto. Ito ang gusto mo. Ang mga salitang hindi mo maiintindihan. Anong mangyayari sa kanya? Ang sumpa ng mga nagtataksil. Alam mo ba kung ano yon, Gino? Hindi niyo magagawa sa akin yan. Hindi ako. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Sandali! Dapat mong malaman, may parusa ang bawat pagtataksil sa tradisyon. Hindi. Kayo ang nagtaksil. Kayo ang hindi nagbigay ng pagkakataon. Sa ngalan ng mga ninuno at ng huling hapag. Hindi. Ikaw na nagtaksil sa kapangyarihan ng tradisyon. Anong ginagawa niyo sa akin? Tataglayin mo ang sumpa ng iyong piniling landas. Tingnan niyo ang kanyang mga mata.
Ang mga mata ni Gino unti-unti nang namumula. Sa mundo ka mamumuhay. Sa dilim ka mananatili. Nagbabago ang anyo niya. Hanggang sa matutunan mong igalang ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Aling Biring! Patawad! Pagkatapos ng pangyayaring yun, si Gino nawala na sa dilim. Saan siya pupunta? Sa bundok. Doon siya mamumuhay bilang aswang. Hanggang sa matutunan niya ang kanyang leksyon. Hindi na ba siya babalik, Aling Biring? Babalik siya kapag handa na siyang magpatawad. Sa iba at sa kanyang sarili. Matapos ang matinding labanan, ang silid unti-unti nang napupuno ng liwanag ng umaga. Ang dilim na bumalot sa bayan, dahan-dahan nang napapaalis. At ang samyo ng sampagita ay dahan-dahang pumapasok sa bintana. Si Luis, nakahiga pa rin sa kama. Unti-unting binubuksan ang kanyang mga mata. Habang ang huling tapang ng huling hapag na ibinigay ni Aling Biring ay gumana sa kanyang katawan. Luis, mahal. Maya, ikaw nga. Gumana na. Ang nangyari kay Clara. Huwag ka na munang mag-alala tungkol doon. Ang importante ay ligtas ka na. Grabe, sa tanda ko nang ito, nakakakilig ang nangyayari sa inyo. Ang lakas ng pag-ibig, mas malakas pa sa anumang lason. At ngayon, oras na para sa tunay na huling hapag. Pero, ang akala ko, hindi ito ang dating huling hapag. Ito ang bagong simula. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang huling hapag ay hindi kailanman naging sumpa. Ito ay proteksyon. Proteksyon laban sa kadiliman. Kaya pala nagalit si Clara nang malaman niyang tungkol dito. Ang tunay na huling hapag ay simbolo ng pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na handang magsakripisyo. Tulad ng ginawa mo para sa akin. Sa bawat sangkap, isang dasal. Sa bawat patak, isang pangako. Pangako? Pangako ng pag-ibig na hindi magbabago. Pag-ibig na kayang labanan ng dilim. Ang mga sangkapa nagsimulang magliwanag. Tingnan ninyo! Tumatanggap ang mga sangkap! Maya, Luis, ito ang tunay. Hindi para takutin kayo, kundi para pagtibayin ang inyong pagmamahalan. Sabay tayo. Sabay, hanggang sa huli. Sabay nilang ininom ang huling hapag. Sa mga susunod na henerasyon, ito ang magiging simbolo, hindi ng takot, kundi ng pag-asa. Ng pag-ibig na kayang labanan ang kadiliman. Luis, ramdam mo ba? Oo, parang bumalik ang lahat ng liwanag. Dahil ang tunay na huling hapag ay hindi lang pagkain. Ito ay pangako. Pangako ng walang hanggang pag-ibig at proteksyon. Isang buwan matapos ang kasal ni na Luis at Maya, muling nagtipon ang buong bayan sa plaza. Ang dating kinatatakutan na huling hapag, ngayon inihahanda na sa gitna
ng masayang handaan si Aling Biring. Kasama ang kanyang bagong apprentice na si Maya, nagturo ng tunay na diwa ng mahiwagang putahe. Ang dating madilim na kwento, ngayon naging kwento ng pag-asa at pagbabago. Ganyan nga, ang bawat sangkap ay may sariling kwento. Katulad ng ating mga puso, maraming sangkap para maging buo. At ngayon, wala nang dapat ikatakot ang sinuman. Dala ko lang mga sampagita. Fresh na fresh po. Mabuti, dahil ngayon, oras na para sa bagong simula. Sigurado ka ba dito, Bering? Na ibahagi mo ang recipe? Oo, Tomas. Dahil ang tunay na kapangyarihan ng huling hapag ay nasa pagbabahagi. Hindi na ito lihim, kundi liwanag para sa lahat. At sa bawat bagong kasal, isang bagong pangako. Makinig kayo! Ang huling hapag ay dating kinatatakutan. Pero ngayon, ito ay sagisag ng pag-ibig na walang takot. Ng pag-ibig na handang ipaglaban ang liwanag. Sa bawat pag-ibig na tunay, may liwanag na hindi mawawala. Ay nako, kinikilimutan talaga ako sa ganda. Maya, anak, ikaw na ang magpatuloy. Sa bawat pagsubok ng dilim, May pag-ibig na magliligtas. Kaya ngayon, ang huling hapag ay hindi ang huling hapunan, kundi unang hakbang. Sa bagong simula. At sa mga susunod na henerasyon, ito ang ating pamana. Hindi pamana ng takot, Kundi na pag-aso! Kayo ang patunay na ang tunay na pag-ibig Ay mas malakas sa anumang dilim. Sa umaga, matapos ang pagdiriwang ng bagong tradisyon, natagpuan si Maya na nag-iisa sa hardin kung saan dating nakita niya ang anino ni Clara. Ang dating malamig na hangin, napalitan ng mainit na sikat ng araw sa malayo. Sa bundok kung saan ipinatapon si Gino ay nababalot na ng ulap. Si Luis lumapit sa kanya, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa na gawa ni Aling Biring. Maya, kanina ka pa ba rito? Iniisip ko lang lahat ng nangyari. May galit ka pa ba? Alam mo, dapat siguro galit ako kay Clara at kay Gino. Pero kapag nakikita ko ang liwanag ngayon, parang ang bigat ng galit ay napakabigat ng galit sa puso. kagaya ni Aling Piring kung paano niya nagawang magpatawad kay Gino. Hindi madali, pero kailangan. Para sa ating mga sarili, para sa kinabukasan. Alam mo, noong una, gusto ko talagang magalit. Gusto kong magtanim ng... Pero ngayon, gusto kong magtanim ng ibang bagay. Ng pag-asa, ng bagong simula. kung tutubo yan, tutulungan kitang magtanim yan. Kahit para sa mga taong sumira sa atin. Oo, kahit para kay Clara, naiintindihan ko na. Ang pag-ibig na hindi binigyan ng pagkakataong yumabong, pwedeng maging lason. Matalino ka. Yan ang tunay na diwa ng huling hapag, sabi ni Aling Biring. Sa tingin mo, may bagong umaga? Bagong simula para sa ating lahat. Para sa kanila rin. Kay Clara, kay Gino. Sana matagpuan nilang kanilang kapayapaan. Ang kwento ng huling hapag, patuloy na ikinukwento sa bayan, ngunit hindi ito kwento ng takot sa dilim. Sa halip, ito ay naging kwento ng pag-asa, ng pagbabago,
at ng pag-ibig na kayang magligtas. Sa bawat bagong kasal na idinadaos sa bayan, ang huling hapag inihain bilang simbolo ng pangakong walang hanggan, hindi lamang sa pagitan ng mag-asawa, kundi sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan, ng dilim at ng liwanag, ng takot at pag-asa. Si Maya at Luis naging halimbawa ng pag-ibig na kayang labanan ang anumang kadiliman. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon sa mga bagong mag-asawa na ngayon hindi na natatakot sa alamat ng huling hapag. Sa bawat gabi, kapag ang buwan ay nasa kaitaasan, ang mga bituin ay kumikislap sa langit, ang bayan ay payapang natutulog, protektado ng panalangin at pangako ng huling hapag. Ang putahing dating kinatatakutan, ngunit ngayon, simbolo ng pag-ibig ng walang hanggan.